Blessed day po sa ating lahat. God is good. And all the time, parang medyo mahina. God is good. And all the time. Sige po, before we start our service, mas maganda po na lahat tayo nagpipray. Amen ba doon? Now, can we all stand? And can we make a circle? Pwede pong 2 or 3 or 4 magkakasama kayo sa bangkuan. No, let's prepare our hearts by praying it first and laying down everything sa Panginoong Diyos na buhay. God bless everyone. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Come on, receive the blessings of the Lord. Can you raise your hands? Pakitaas nga po yung mga kamay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. And for today, naniniwala ka man na ikaw ay blessed. Pakisabi nga, blessed. Yung may ED, blessed. And for today, hindi magdanabot ang Diyos na iparamdam sa iyo na ikaw ay pinagpala niya. Amen ba doon? And kapag tayo na-bless ng Panginoon, ano ang response natin? It is to give back, to worship His name. Because of what? Alam niyo bang meron dahilan para mag-celebrate ka today? And that's because the grace and mercy of the Lord. The grace and mercy of the Lord. Pagising mo ng umaga, buhay ka. Grasya ng Panginoon. Mercy ng Panginoon, patuloy ka niyang tinatanggap na kahit feeling mo unworthy ka. Amen ba? And for today, gawin nating excited itong worship na ito. Amen ba doon, church? Sino rin yung mga excited? Pakitaas nga po yung kamay. Yung mga worshiper ng Panginoon, kahit nasasaktan, excited mag-worship. Amen ba doon? For we receive the grace and mercy of the Lord. Kaya ang kondisyon ng puso mo, unstoppable. Amen ba? Sino din mga unstoppable ang magpupuri sa Panginoon? Pakitaas ngayon kamay.
Pakatingin nga ng mga bandera, ng mga talaga namang pinagpag ng pagsubok yan, no? Pero pinagpala ng Diyos. Amen ba? And for today, can we raise our hands? Can we close our eyes and receive the blessing of the Lord? Ama naming Diyos sa dakila, salamat po Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Or sa tanghaling ito, O God, na malaya kami makaawit sa iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, nakalimutan namin mag-celebrate, Panginoong Diyos, na araw-araw. Available ang grace and mercy mo, Panginoon, sa amin. And today, Lord, wala kaming ibang magiging response, kundi isang proper worship. In spirit and in truth, Panginoong Diyos. Yung totoong kami nagpupuri, Panginoon, sa'yo. And before anything else, Panginoong Diyos, uunahin ka namin, O God. We lay down every burden, every anxiety, every stress sa paanan mo, Panginoong Diyos. Sapagkat mas malaki ka, Panginoon, sa mga pagsubok na ito, Panginoon. Lord, grasya mo lamang at mercy, Panginoon, sapat na liglig at umaapo na, Panginoon, sa amin mga servant mo, O God. Kaya naman, Lord, allow them to receive, Panginoon, yung iyakap mo, Panginoong Diyos. Yung presensya mo, Panginoon. Yung assurance mo, Panginoon, sa kanila. Kaya naman, Panginoon, hindi sila magtitipid, Panginoon, na ibigay ang karapat-dapat na kapurihan sa iyong nag-iisang pangalan, O God. At Lord, ito po ang aming samot na langis sa pangalan ni Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. Sino po na-excite magpuri sa Panginoon? Pakitaas nga po yung kamay. At ngayon, mag-worship tayo. By His grace and mercy, we are to respond in what? Worshiping His name in truth and in spirit. Kaya naman, we worship His name. Can we wave your hands? Come on. Come on, pakitaas nga po yung mga kamay. Come on, kuway-kuway. Hallelujah. Because He is worthy to be praised. And now we're going to declare it. Are you ready, Church of God? Let's go. You are worthy to be praised, to deserve all glory. 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 Hallelujah, let's dance. Can you raise your hands? Come on. Can you wave it? And now we're going to declare it. Grace and mercy of the Lord ang magsusustain sa'yo. Amen. Sabay-sabay ating i-declare sa Panginoon. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. We sing this. Let's go. I'm about to jump out your land. We walk on the water. I've been put into the blazing fire, but you let me pass through the fire. I am not worthy to come to you, yet you have reached out to me. Living by the grace, I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, one. For you are chosen of the Lord for today to bring worship. Hey. Grace and mercy. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. We sing this out once again. Nowhere to go, that I found myself on bended knee, lost in the dark that I can't see. Without your guiding light, I am not worthy. Come on, raise your hands. I am not worthy To come to you. yet you have reached And now out we're to living me. by the grace of the Lord. I'm living by your grace and mercy. Come on, let's dance. Free, I'm Mga pinalayan ng Diyos, can you wave your hands? by your grace and mercy. Hallelujah. Deserve Once again, we sing it. Come on. I'm living by your grace. For you are free, for you are loved by the Lord. And you are blessed today to declare that He is good. your grace. And now, let's shout grace and mercy. Deserve all the glory. Oh Lord, I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy.
Worthy to be praised. You deserve all the glory. Come on. Worthy to be praised. You deserve all the glory. worthy to be praised. You deserve All the glory. worthy. Come on, let's don't stop worship. Come on. You are worthy. You deserve all glory. Worthy to be praised. You deserve all glory. Worthy to be praised. You deserve all glory. Worthy to be praised. You deserve all glory. Can you stretch out your hands like this? I'm living by your grace and mercy. Pakitaas nga yung kamay, come on. Yung mga pinalaya, pakitaas nga yung kamay. Yung mga na-receive ang pagpapara ng Panginoon, can you raise your hands? Hallelujah once again. Let's be all out, come on. Samahan mo ng konting kanta yan, come on. Declare it, come on. Declare it. Hey! Once again, we sing it with all out. I'm living by your grace and mercy. We are free. We are alive. For we are chosen of the Lord to be blessed today. Come on, for the last time. Declare it. I'm living by your grace and mercy. We are free, come on. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace. Raise your hands, come on. Hey, hey. And mercy, grace and mercy, grace and mercy. Dahil chosen ka, you're going to declare it today. The Lord is more than enough to bless you today. Amen ba? Sabay-sabay tayong kumawis sa Panginoong Diyos. Can you raise your hands? Come on. Can you do this for the Lord? Come on. Come on, itaas mo yung kamay mo, kapatid. This is the sanctuary, a place of worship. Can you glorify the name of the Lord? Come on. Hallelujah. Kaya sabay-sabay natin isisigaw sa Panginoong Diyos. We sing this song for Him. Let's do this. Breaking off Can you raise your every hands? chain. Receive the authority that the Lord has given you. It is to worship right now. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all on, clap your my hands. conditions, take the authority you want for me. Sabay-sabay. The word of the Lord in my Come on, mouth declare it. to bring about the change. Receive the full power of the Lord. Power. We step out. Declare it. We're allowed to praise The word of the Lord. Hallelujah. Declare it. And now we step out. Declare aloud your praise. I prophesy. We prophesy. Are you ready to jump? In 3, 2, 1, 2, let's go. Hallelujah, come on. Let's worship, come on. Hey, hey, hey. And now we prophesy and declare His goodness by dancing and worshiping His name. Hallelujah. We step out Stepping out. to become everything You called me. I believe in Your word, in Your spirit in me. I take up my position. Let's take it, come on. To all my conditions, Take the authority. you want for me. We sing it. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power. Receive it, come on, raise your hand. Declare. Once again, we sing it. The word of the Lord in my mouth. To bring about the change. Receive the full power of the Lord, come on. Step out. Declare And now we prophesy. I prophesy. We prophesy.
the King of Kings. Hallelujah, let's do this. I'll praise you like I've never known. Can you stretch out your hands? Come I'll on. praise you every second you redeem my praise. Come on, inabas mo yun sa Panginoon. Come on. Let's go. I'll praise you for every victory. Hey, I'll hey. praise you because the Spirit lives in me. I'll praise you. Your power rests on me. Ngayon kayo naman, let's worship the word of the Lord. My mouth. Receive it, come on. We step out, declare. Come on, we sing it, come on. Itodo mo yan. Word of the Lord, my mouth, to bring about the Wala na bang ilalakas yan sa Panginoon? Come on, stretch out your hands. Hey! declare aloud. The word of the Lord, receive it. The word of the Lord, come on. My mouth, To bring about the change. full of your power. And now we step Step out. out, Come on, for the last time. We declare the word of the Lord. the Lord, be my mouth, To bring about the change. full of your power. And now we're going to jump. Praise His name. Declare aloud your praise. I promise God. We shout this. We promise God. Now let's do this. Worship His name. Hey, hey, hey. Prophesy, Oh, come on. Hallelujah. Let's do this. Iba to mo yun sa Panginoon. Come on. Surrender. Come on, surrender. Hey, hey. Once again, you go down. Hallelujah. Receive and give it to God. We prophesy, Lord. As we continue celebrating a grace and mercy na binigay sa iyo ng Diyos from time to time, minsan mapapatanong ka, ano bang klaseng pag-ibig ng Diyos yung ibinibigay sa akin? Before question sa'yo yan. Pero si Jesus ang sasagot sa'yo. What kind of love is this na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa'yo? And today, palaging available at always available ang kanyang grasya. Amen ba? Sino rito yung mga nakareceive ng grace ng Panginoon? Pakitaas nga po yung kamay. Hinapatawad ng Panginoong Diyos. Pakitaas nga po yung kamay. Yung mga natuto magpatawad, pakitaas nga po yung kamay. At dahil ito nakalaya po tayong lahat, amen po ba? Nung pinatawad ka ng Diyos at natutunan mong patawad, masarap sa pakiramdam. So there is freedom in His name. Kaya ka sinasabing blessed. Kaya ka sinasabing blessed. Normally, we say blessed kapag may nare-receive lang tayong bagay na gustong-gusto natin. Pero you are designed or created by the Lord as a blessing. Blessing ka. Hindi ka sakit ng ulo. Hindi si anxiety, hindi si stress, hindi si depression, hindi si sadness ang magkukonsume sa'yo. Biyaya ng Panginoon. Kaya ka mag-overflow because of the overwhelming love of the Lord. Kaya sinasabing unstoppable. Kamusta bandera mo? Unstoppable pa ba yan? O baka pagod ka na? If sa tingin mo nawawala ka ulit sa direksyon, just allow Jesus to be the center of your life.
receive the love of the Lord. Can you raise your hands? And the Lord is just reminding us, habang babasahin po ang verse na ito, let's receive it. In Ephesians 2, verse 4 to 5. But God is so rich in mercy, and He loved us so much, that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Sabi po dito, it is only by God's grace that you have been saved. Meron kang karapatang mag-celebrate today. No-overlook mo lang yung biyaya ng Diyos. Pero karapatan mo mag-celebrate ng buhay na ibinibigay niya sa'yo. Amen ba? Kaya ka unstoppable. Let's enjoy the quietness in this room. And may the Spirit of the Lord ang maramdaman nating lahat at ma-receive natin sa Kanya. Talk to the Lord, come on. You can pray, you can talk to Him. If hindi mo magawa sa bahayan, this is a perfect place for you to talk to God. Receive it, come on, receive it. Talk to Him. In light you came into the dark, and all creations rejoice, for the gladdened flesh you are. How far have you come for me to endure all the pain? What kind of love is this? You parted seas so I could walk through. He's making a way for you. Above the storms that we soar, in your peace my sun shines through. In battlefield my soul shall sing. My victory is the kind of love you give. What kind of love is this? To give yourself away, love and sacrifice, 'cause you wanted me to stay. What kind of love is this? Enormous for the small. The darkness trembles at defeat the one who took the fall. What kind of love is this? What kind of love is this? You brought it so I could walk through above the storm. Can you raise your hands? Come on, receive it. Reflect on His goodness and His love and His way para sa'yo. Come on, receive it. My victory is the kind of love you give. What kind of love is this? To give yourself away. In love you sacrifice the grace, 'cause you wanted me to stay. What kind of love is this? And
receiving the full authority that the Lord has given you, because He is the powerful and mighty God that you serve. All your efforts will not be in vain, for the Lord God that you serve is powerful. Can you raise your hands and declare a hallelujah to His name? He is more than powerful, and you are created as a conqueror of the Lord. We sing it by hallelujah, praising the name of the Lord, that He is good, that He is enough. He is more than enough for you. Receive His charge of God. Worship. Come on, worship. 'Cause death could not hold you. The pain so before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, come on. The praise of your glory. You are raised to be alive again. Receive the new life, come on. 'Cause you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom of God. This is how we glorify your name. Yours is the name. 'Cause death could not hold you, oh God. Death could not hold you. The pain, come on, declare. Declare it, come on. Declare. Raise your flag, come on. The heavens are roaring. The praise of your glory. No one can stop the power of the Lord, 'cause He is no rival, come on. 'Cause you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. 'Cause you're the name above. Come on, receive it. He is above your circumstance. Come on. Receive it. Worship. Worship the name of the Lord. And my heart will sing how great is our God. You're the name of Jesus. 'Cause you're the name above. He is above over your life. Come on. You are worthy. He is worthy, and your efforts will never be in vain. And my heart will sing how great. Come on, for the highest praise. Is our God. You're the name above all names, oh God. Ibigay mo yun sa Panginoon. 'Cause you're the name above all. Come on, receive it. You are worthy of all praise. Our hearts will sing to be unstoppable. My heart will sing how great is our God. Now you declare this, how great you are, Lord. How great Come on, sing out. our God. Say it with me, how great You are created to worship. Come on. our God. And so we'll see how. Come on, non-stop worship. Come on. Just worship the Lord. Come on and shoot. And in spirit. Come on. We declare it. How great. Come on, raise a hallelujah. Everyone is united by the powerful love of the Lord. Hallelujah. Come on, for the last time. Highest praise. Highest praise. Come on. How great you are, Lord. How great is our God. Sing with me. How great
worship, praise and worship to your name, oh God. Unstoppable, come on. To you, Lord, you are holy. Come on, declare it. Once again, declare it. Non-stop worship. Come on, non-stop worship. Pray, pray, worship. Lay it down unto the feet of our King, Jesus. And give Him way. Our King, Jesus. Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great. Come on, just worship. Just worship. And all will see how great. How great. Mabuti ang Diyos, come on. Worship. Come on, worship. Ilaban mo yan sa Panginoon, come on. How great. He is a sustaining God. He is your restorer. Sing out, how great is the Lord. Hallelujah. You can kneel and bow down to the powerful name of Jesus. We make way. How great you are, Lord. How great is our God. Is our God. We magnify your name, O Lord. You are the God of this church, O God. And we are all the witnesses of your good and unconditional love, oh God. That's why we are now unstoppable, Lord. In 13 years, oh Lord, sustaining, Panginoon, yung mga anak mo. Lahat ng mga napagod ay napawi dahil sa pagmamahal mo, Panginoon. At Lord, wala kaming ibang isusukli, Panginoon, kundi itong pag-worship na ito, Panginoon. Lord, nawa nalagod ka sa iyong mga anak, O God. Nalagod ko nawa, Panginoon, sabi mo, pupuri sa iyong pangalan, O God. Salamat, Panginoon, sa grace and mercy. A true representation of your unconditional love, O Jesus. That's why we're free. Salamat, Panginoon, for positioning us, Panginoon, to be like this, a worshiper, Panginoon, not a warrior, Panginoon. And we are not a warrior, Panginoon Diyos, of worship. Kaya naman, Lord, lahat ng aming papuri at pasasalamat, Panginoon, ay ibinibigay namin sa iyong dakilang pangalan, O Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless everyone. May we all be seated.
Praise God. Good morning po sa bawat isa. Palapakan natin ang ating Panginoon. Nakakapuno ng puso na madama ang presensya ng ating Diyos sa ating pagsamba ngayong umaga. Indeed, we can just feel the real presence of God as we sing to the Lord. Amen. This morning, we would like to welcome those of you who have come for the first time. Ngayon po lamang kayo nakadalo sa ating gawain. Maaari po bang makita ang inyong kamay, kanang kamay? Meron po ba na first time dito po? Dito, mamaya. Yeah, welcome. Ayan, ako isang hilera pala to. Welcome kayo sa mga nasa likod pa. Mamaya po ay may inihanda po yatang adobong manok at saka hindi. Ano lang po, pray po namin kayo at mai-connecta po namin kayo sa gawain para po sa paglago ng ating personal relationship with our Lord. So yan, ako na uli. Tayo po ay nasa proseso na po na wherein ang ating pong mga kabataang lalaki ng Diyos ay tumatayo na at nangangaral para po tayo ay mapagpala ng kanyang mga salita. At salamat sa Diyos na hindi lamang po sila 4, hindi lang sila 5, 8 pa po sila. At praise the Lord, napakabuti ng Diyos. At napansin ko lang, panay gwapo yata yung mga napipili. Pero siyempre po ay sa Panginoon, siya po ang siyang dapat magningning at makita po sa ating buhay. Amen. Paalaala lang po, ang ating pong anniversaryo ay sa 27th na po ng October, 10 a.m. at saka up to 12. Yun po yung first, and then yung second, 3 p.m. to 5 p.m. Huwag po natin kakalimutan. Yan pong unstoppable na yan ay marami po siyang nilalaman na revelation sa ating Diyos. Kaya po magkakaroon tayo ng series on that. At kaugnay po yan ng aking conclusion mamaya sa mensaheng ito. Na kung saan itong araw na ito, tatapusin na po natin yung huling bahagi ng Romans 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 chapter pala yun. Kaya pala ako nahirapang i-compress ito. But anyway, pangako that this will be offered as a course, 16 session probably, kasi para makapagtanong at mas maintindihan nating mabuti kung ano po ba ang kahulugan ng pagsulat ni Paul ng Book of Romans. Ayan. So, siyempre po, nais ko rin pong i-anunsyo sa lahat na nagsisimula na po ang muling pagbubukas ng Lancaster Church of God. Palapakan naman natin ang Panginoon. Yan. Ako po ay hindi na ho pinatutulog ng mga namumuno doon. Kaya pasensya na kayo, hindi na rin ako masyado nakapag-aral dahil sa kanila. But anyway, kidding aside, very excited na po sila at the Lord is really supporting us, providing for us. And I know maraming mga Lancaster na pag na-open na po yun, kasi po itong October na po ito ang ating launching, official na ito po ay i-open po natin. Kaya lang, inaayos pa po natin ang venue na kung saan po natin gagawin ang ating pong Sunday meeting. Ayan. Excuse me. Na kung saan, maaaring magulat kayo. Baka maraming mababakanting upuan. Pero hindi ho dapat tayo magulat. Yun po ay kalabit ng Diyos. Oy, mag-win ka pa ng maraming soul. Amen? Ayan. Magdala pa tayo ng maraming kaluluwa. At siyempre, huwag naman tayong papayag na baka mamaya yung Lancaster ma-overtaken pa tayo. Nakakahiya naman, di po ba? Na sila 10,000 na, tayo 5,000 pa rin, di ba? No? So, kasi mga magigiting po talaga yung mga taga roon. At salamat sa Diyos, tayo po yung makapagsisimula na uli doon. So, lahat po inihahanda na mga links and social media at ang ating pong 50,000 na tracts na pinapiprint. Kasi po, nakukulangan pa nga sila sa 50,000. Ano? Gusto niya yata 100,000. Okay. But anyway, God is good. Amen. Praise God. At ngayon, ang ating pong huling serye, parang teleserye ito, mahaba-haba. Pero pinaigsi natin kasi po ay naabutan na po tayo ng unstoppable. Ayan, ano po? So magsisimula na po tayo para sa another series. So ngayon, sa ating pong recap, yun nga po, una,
Ito na po yung title natin for the whole book of Romans. You are blessed or blessed. Amen. Because you have been chosen, you have been saved, and you have been loved by our God. Amen. Palapkan naman natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang buti-buti ng Diyos. Nawa ay yun po ang tumimo sa puso natin as we are to conclude our series on the book of Romans. As I've said, this will be offered as a course and of course, mas magiging malalim ang aral natin kapag ito po ay nasa classroom setting na po. So sa ating pong recap, ang book of Romans po ay tungkol sa revelation ng ating Diyos. Revealing His righteousness through the gospel. At sa ating pong pagbabalik tanaw, chapter 1 to 5, ito po ay pinakita how we humans lack God's righteousness because of our sins. Tayo po ay natagpuang guilty. At tayo po ay condemned. Tayo po ay nakapila na sa hahatulan sa silya elektrika. Pero salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya ito ng solusyon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na kung saan binayaran niya na po lahat. He took the punishment. Siya na lang po ang umako ng lahat ng parusa. Binayaran lahat ng atraso natin. Hindi na po tayo ang nagbayad. Ang kailangan na lang natin ay paniwalaan ang ginawa ng ating Panginoong Kristo at tayo po'y mawawala na doon sa linya patungo po sa kamatayang walang hanggan. Yun po kasi ang talagang layunin ng Diyos, iligtas po tayo. And so when He did this, 2,000 years ago, ang tawag po dyan ay atonement. Ito po yung tinatawag din na at-one-ment. Ayan, sa pagbabaybay ng salita. At-one-ment, that moment when Christ was nailed on the cross, hanging up there sa cross, parang isinama ka na niya na ipinako. Kasi binabayaran niya lahat ng kasalanan ng buong mundo, yung namatay na, yung buhay pa, at yung mabubuhay pa, ipapanganak pa. Inako niya na lahat, pambihira. John chapter 1 verse 9. Behold the Lamb of God who paid the sins of the world, di ba? Wow, ang lupit talaga ng Panginoon sa kanyang ginawang ito. And ito pong atonement na ito ay matuwid na pagtugon. Paano niya tayo ililigtas? Hindi ka naman naparusahan. Kaya righteous po ito kasi wala naman siyang binayolate. At hindi lang yon that now your sins are covered. At ang ibig sabihin nito ay ngayon nakakaharap tayo sa ating Panginoong Kristo as if wala kang nagawang kasalanan. And so you can come, you can raise your hands, and you can just sing unto the Lord and serve God na parang wala kang ginawang kasalanan. Amen. Ang tawag po dyan ay justification. Ayan. Justification of sins, ibig sabihin sa Tagalog ng justification, pinawalang sala. Pero yung pagpapawalang sala ay may kabayaran, hindi po ng daya, nag-violate at naging illegal ang pagliligtas because may nagbayad ng ating kasalanan, and that is in the person of the Lord Jesus Christ. And then moving on sa chapter 5 to 6 naman, ay nakita natin ng mukhaan at mata sa mata ang kasalanan ito na problema nating lahat na sa atin pala'y umalipin na siyang gumaganap o nag-uudyok, kaya naman pala tayo lahat ng gagawin natin ay mayroong shadow of sin, inclination of sin na gusto nating magawa. And unawaan natin, it is because it is in us, yung kasalanan na ito. So kaya naman, si Kristo, He opened the way para patayin na yung kapangyarihan ng kasalanan na yan. When He was nailed on the cross and all our sins was nailed on the cross, that sin was nailed on the cross para tayo ngayon sa muli niyang pagkabuhay na maguli ay tayo din ay rose in a new life. Kaya sabi mo sa katabi mo, bago ka ng buhay. Ipakita mo yan, kapatid. Yan. So kaya ito po ang justification naman ng bagong buhay mo, Romans 5:8, napakabuti ng ating Diyos. And in the justification process, there is this what we call sanctification na pagpapabanal po sa atin.
Kasi hindi ka pa naman sanay dati kasi sanay kang inaalipin ng kasalanan. Ngayon, sinasanay ka ng Diyos na ikaw nang masusunod, hindi na ang kasalanan. At yun po ay tinalakay po niya sa chapter 7 and 8 na kung saan lalo pa tayong lumalim dito. May mga tanong na sinagot. Ayan. Patungkol po sa kahinaan at sa katotohanan ng kasalanan na nasa katawan pa natin because we still have these bodies. Ano po? Meron ba ditong wala ng katawan na nakaupo sa tabi mo na nandyan lang pero hindi mo nakikita? Nag-e-amen ba yan? Hindi po eh. Tayo eto, no? So, ibig sabihin, as long as we are in this body, yung sin na yan, mayroon siyang pwede pang magawa to influence us, to deceive us. Yung bang bubudulin ka niya para makasingit pa rin siya na pakialaman yung katawan na ito at ma-prod ka niya o matulak ka niya na gumawa ng kasalanan. So kaya naman, in-explain ni Paul sa 7, sino ka ba talaga? Ayan. Ano ba ngayon ang bago mong pagkakilanlan o identity? Kasi nga ikaw ay naroon ng yung bagong ikaw, pero nandun pa rin ang kasalanan na kung saan nakikipag-compete ng sino ba ang masusunod, ang kasalanan ba o ang Panginoon? So, in using this body. Kaya nga sa Romans 7:24-25, yung pong tanong na ito ay sasagutin, sino nga ba ang mananalo sa tuwing tayo po ay bubuyuin ng kasalanan, si Espiritu Santo ba o ang kasalanan ba? Ayan, so kaya po sabi po sa Romans 7:24-25, what a wretched man I am. And probably ito po yung bugtong hininga natin tama ba yung bugtong hininga? Na kung saan ay ating pong kinalulungkot, sorry Lord, nagkasala na naman ako, bumigay na naman ako Lord. Bukas uli, sorry Lord, bumigay na naman ako. Abay, pambihira, araw-araw na, pero you just don't feel good about it any longer. Ano po? Ayaw mo na talagang gawin. Kaya po, katunayan nyo na nasa iyo po ang Espiritu Santo. Pero sabi nga rito, sino ba? Who will rescue me from this body? Itong katawan na ito of death. Thanks be to God through the Lord Jesus Christ. Kaya po natin siya, Panginoon, tinanggap natin siya as Lord and Savior. What He did on that cross took effect sa atin po ngayon. Kung ano yung ginawa niya doon, may epekto na po sa atin. Kung tinalo niya na ang kasalanan, talo na ang kasalanan sa katawan na ito. Amen. And that is because of the Lord Jesus Christ. Kaya naman, lahat na kay Kristo, hindi mo pwedeng i-condemn. Tignan mo ang katabi mo, ano man ang nagawang kasalanan yan, you cannot condemn that person. Sapagkat siya po, binayaran ng Panginoong Hesus lahat ng kanyang atraso. At kung hindi mo pa ito alam, ngayon alam mo na. Kailangan mo siyang paniwalaan, tanggapin, sapagkat that is the only way para ang kasalanan ay mawalan ng kapangyarihan sa buhay mo. At dahil naman, para siyempre, laging ang laban natin ay laman. Ano po? Binigay naman sa atin sa Romans 8 yung pamumuhay sa Espiritu, na ang sabi po rito, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa iyong katabi, tanungin mo nga, na kay Kristo ka na ba? Ayan. So, dalawa ito no? Yung pangalawa, ang sabi nga, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Yan po yung pambuno. Yan po yung struggle natin. Ano ba, mabubuhay ba ako sa kalooban ng Diyos? O mabubuhay ako sa gusto ng laman? Ang gusto ng laman, magalit, mapikon. Ano po? Ang gusto ng laman ay magpasasa sa mundong ito, di ba? Ang gusto naman ng Espiritu ay huminahon ka. Manalangin ka, mag-intercede ka. Yung masusungit mong boss, ipag-pray mo kay Lord, sang araw yan. Magugulat ka na lang, ang babait na nila kasi na-born again. Because you have interceded. So alin ang sinusunod mo ba? May labanan yan pero mas madali sana ang pagsunod sa Espiritu kasi may solusyon siya. Pag ikaw ang gumawa ng solusyon, baka black eye ang abutin mo. Tama po? No? At siyempre, magagalit ang boss mo sa'yo dahil pinapakitaan mo siya ng hindi maganda, tanggal ka o iipitin ka o hindi ka ipopromote, di ba? Pero kung yung boss mo, you always pray for that person or anybody na parang hindi ka komportable, parang pinapalit ang mundo mo, you can always trust the Holy Spirit, pray for that person, and one day, you will be blessed.
Alam mo, parang gusto ko i-promote ka. Ewan ko ba? Parang, gusto kitang i-bless. Ayan, pasensya ka na. Medyo nung mga nakarang araw, dami ko kasing problema na damay pa kita. All these things can happen. Because you learn to depend on the Holy Spirit. Hindi ho tayo gumagamit dito ng kamaong bakal ba yun kung tawagin, ano po. So kaya nga, maganda na ito po yung natutunan natin, mabuhay ka na sa Espiritu Santo. Sabihin mo sa katabi mo, mabuhay ka na sa Espiritu Santo. Ayan, para manalo ka, managumpay ka. And then, kaya nga, sabi nga sa sumunod na mga verses, ayan, hindi ko po naayos yung isa, 35 to 39 po yan. We who shall, we are more than conquerors, sabi sa mga verses na ito, ang tanong kasi, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No, sabi dito ni Paul, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sabi niya po sa next verse, sa 38, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, or any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of Christ that is in Christ Jesus our Lord. Pagtulungan ka na ng lahat ng problema, pagtulungan ka na ng lahat ng demonyo, pagtulungan ka na ng lahat ng tukso, kapatid, hindi ka iiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Walang nagbago, mahal ka ng Panginoon. Ewan ko lang sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, kung ganun din siya, di ba, no? O wag na lang boyfriend, girlfriend, Mr. and Mrs. na lang, ano po. Nangako naman tayo for better or for worse. Tama, Brother Earl, ano? Binata pa si Brother Earl, ano? Parang yung palakpak na yun, nananawagan. And sickness and in health. Ubusan ng pera, ubusan ng pasensya, ubusan ng lakas, ubusan ng tulog, ubusan ng ospital, ng doktor, di po ba, no? And yun nga, for better or for worse, in sickness and in health. Ano nga ba yung isa? And poorer. Parang ang hirap alalahanin ng poorer, ano? Ubos na pera natin, darling. Tipid-tipid na tayo. At pag mayaman naman, minsan mayaman saka naghiwalay, ano? Kasi kaya niya nang mag-number 1, number 2, number 3, no? Kaya minsan ito po ay isang bagay na mundo ganyan, pero ang Panginoon hindi kanya gaganyanin. Amen. Magkasakit ka, yumaman ka, humirap ka, anuman ang harapin mong worst scenario, Jesus will always love you and will always take care of you. You can always count on Him. Kaya kung binigo ka ng lalaki, ng babae, binigo ka ng asawa, ng kaibigan, ng magulang mo, lumapit ka kay Jesus, hindi ka mabibigo kailanman sa Kanya. Amen. Praise the Lord. So ayan, tapos na po. Ang chapter 1 to chapter 8 ay natapos na po natin. Ngayon po ay pipilitin nating matapos ang Romans 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang haba talaga. In AD 100 to 200, mayroon pong isang statement sa ika-16 na bahagi ng aklat na kung tawagin ay Fathers according to Rabbi Nathan ng Israel, ng mga Hudyo, na ang sinabi po niya ay, Israel shall never see the inside of Gehenna. Gehenna is hell, impyerno. Yun po ang sinasabi nitong si Rabbi Nathan na pahayag tungkol sa mga Jews or Israelite. Ito po yung widespread belief among the Jews during that time. And they really believe, kasi ako'y Hudyo, ligtas ako. I don't need any gospel. I don't need any Christ. I am a Jew, born a Jew. I am saved. Ito po ang chapter 9 na hinarap ni Paul. Kasi namiligro o nalagay sa tanong ang kanyang pangangaral ng mabuting balita na ang pangangaral po ni Paul is salvation is only through faith in Christ. Wala na pong iba.
Hindi po dahil ikaw ay Israelita, pinanganak kang Israelita, magulang mo ay Hudyo, ay kasama ka na sa kaligtasan. Ito po yung hinarap ni Paul, ito po yung kanyang kinorek. At yun nga po kasi mayroong malaking isyong nagaganap doon na hinaharap din ni Paul, ay pambira naman Paul. Kung ganyan pala, di ang Panginoong Hesukristo, di ang ating Diyos ay sumira sa usapan. That the promise was broken, was not fulfilled, and that because it is not fulfilled, that we are rejected. Aba, teka muna, Paul, hindi yata tama yan. Hudyo kami, dinaanan kami ng Misaya, ang ama namin, ng mga patriarka, ang siyang nagtayo ng Israel. Pambihira, pagkatapos sasabihin mo, hindi kami ligtas. Ito po yung karaniwang nangyayari po ngayon sa Israel. Pag pumunta ka doon, ito po yung bagay na may Israel, mga Hudyo na they acknowledge Jesus as Lord and Savior and they acknowledge that they are Christian. May Hudyo naman na sasabihin pa sa iyo at tutuyain ka pa, hindi, Hudyo lang yan si Kristo eh. Kami, ligtas kami. Di namin siya kailangan. May mga ganun po doon. Ano? So kaya tingnan natin itong dalawang negative misconception na ito about the gospel o yung mabuting balita na kung saan ang una pong misconception is yung the law-free gospel. In chapter 6 verse 1 to chapter 8 verse 39, kinorek po yung impression na ito ng law-free gospel na ang sabi nila ay kung ganun pala wala ng batas-batas, di hindi na rin hihinto ang tao sa paggawa ng kasalanan. So ganun ang kanilang kaisipan. Kaya kasi nakatali sila sa batas. Sundin natin ang batas. Sa batas tayo mabubuhay. Pag wala ng batas, wala nang mabubuhay sa katwiran. Panay kasalanan na. So yun po ang argument ng mga Hudyo. At ang pangalawang misconception po ay yung God broke His promise and rejected Israel. Ito po yung kanyang didiinan ng gusto sa chapter 9 actually. Sa chapter 9 verse 1 to 11 and to chapter 11 verse 36. So ang usapan po natin dito ay chapter na po And kung saan yung misconception na ito na nag-i-imply na sumira nga daw sa usapan ng Diyos. Nangako ka sa aming mga ninuno, nangako ka sa aming mga patriarch, nangako ka sa amin na kami ay ligtas. Bakit ngayon kailangan namin si Kristo? Ayan. Aba, pambihira, sumisira ka sa usapan. At you are now rejecting us because of that. So ito po yung isang kailangan talagang ipaliwanag ni Paul if he wanted to get the support of the Israelites, the Roman believers. And so he must assert na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Hindi dahil sa ikaw ay isinilang na Israelita. Bagamat hindi rin ito nangangahulugan na ikaw ay nare-reject na bilang bansang Israel. At hindi rin ito nangangahulugan na sumisira ang Diyos sa usapan. So tingnan po natin ito, magandang usapan ito sapagkat sa Romans chapter 9 verse 11 o chapter 9 verse 1 hanggang chapter 11 verse 36, ito po ititingnan natin sa ating pag-aaral to put it in context. So, nasa buong chapter 9 hanggang chapter 11 verse 35, ang pinag-uusapan po dito ay tungkol po sa issue na ito ng sumira sa usapan na kami ay nireject, na kami ay Israel, ay kami ligtas kahit walang Kristo, kahit walang gospel. Sapat na sa amin si Moses, ang kanyang sinulat at ang mga batas na ang katotohanan ng pangako, pero ito po yung ipapaliwanag ngayon po sa atin. Okay. So kaya naman sa pag-aaral din po ng ating mga, sa context study po natin na i-alok para po sa Roman study, mauunawaan natin na meron pong tinatawag na boundaries. May usapang hindi pwedeng itong chapter 9 to 11 ay gagawa ka ng iba't ibang turo. Hindi po. Karaniwan ganun po nangyayari, nakaka-create ng iba't ibang turo. Pero ang bottom line lang kasi is the issue with regards to the cry, the complaint of Israel. Na bakit daw kailangan nilang tanggapin pa si Kristo. Ayan. So ito po yung malaking issue. And kaya naman, ito pong verse na ito,
Ayan, bumili ka nga ng bago nito mamaya. Ayan, okay naman. So hindi ho natin babasahin ang chapter 9 hanggang chapter 16. Ito lamang pong dalawang page na ito ang may verse. Just to show you about this verse na ito sa verse 1. Ang sabi po ni Paul, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. So, because sinabi ko na sa inyo ang background, naiintindihan na natin bakit niya ito sinasabi, right? And for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Theirs is the adoption to sonship. Theirs is the divine glory, the covenant, the receiving of the law, the temple worship, the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever. Praise. Amen. Tapos, sasabihin mo sa amin, hindi kami ligtas. Yun ang argument eh. Kaya ito po yung dumudugo ang puso ni Paul sa verse 2. And of course, ang main point po nito, na tinutukoy po ni Paul, itong main point na ito na ayaw pong lumabas. Teka, pakipindot mo na nga. Okay. Alright. Ayaw din niyang mapindot. Okay. The main point, ayan, is that Paul feels God's great concern for the nation of Israel because of this mindset. Sobrang pinanghahawakan nila ng yung heritage po nila, no? Yung tradisyon nila, yung history. Sobrang pinanghahawakan po nila yon na yun ang nagiging basis of their salvation. Parang madalas ito rin po naging dahilan kung bakit hindi ma-born again ng isang tao. Masyado niyang pinapahalagahan yung sinilangan niyang tradisyon, paniniwala, relihiyon, na yung binibigay ng Diyos na solusyon, hindi niya na ngayon pinapansin. Ano po? And exactly, ito po yung nangyayari po sa Israel. And then next verse po. Next verse, ayan. It is not as though, verse 6 po ito, God's word had failed, for not all who are descended from Israel are Israel. So nagpapaliwanag siya, hindi lahat ng mga pinanganak o galing sa Israel ay Israel. Nor because they are his descendants, are they all Abraham's children? On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was stated, at the appointed time I will return and Sarah will have a son. Unawain natin mabuti ito, no? He qualifies the real object of God's promised salvation. He qualifies, no? And sa sinasabi niya, as he qualifies, hindi dahil pinanganak kang Israelita at sa isang bansang ito ng Israel, ikaw ay maliligtas na. But, according to the promise. Ano po ba yung promise? Ipapadala niya ang kanyang anak. Ililigtas niya ang lahat ng tao. Yun ang promise. Tama? Nagbabasa naman niyo siguro sa Bible natin. Amen? Okay, next po. Ayan. Ito po, hindi ko na po. O, tanong mo, pag pinipindot mo, ayaw lumabas. Pag hindi mo pinipindot, lumalabas naman. Ano? Okay na rin. Sige. So another qualification, ayan, of the real object of God's promised salvation. Again, dinidiin talaga ni Paul dito po sa verses 10 to 33, ulit po. Dinidiin ni Paul, hindi dahil ikaw ay Israel, hindi dahil ikaw ay Hudyo, but only a chosen remnant. Hindi lahat maniniwala kasi. Katulad din naman, sabi rito, as well as a remnant from among the Gentiles. So dalawa po,
tayo po na hindi Hudyo, Gentiles po ang tawag sa atin. Tayo po yung mga pagano na kung anong iturong sambahin, sinasamba po natin, nagtayo po ng relihiyon. Pero ang Hudyo po, nagtayo din ng religion. Kaya nga ang sabi rito, hindi lahat ng Israel ay maliligtas at hindi naman lahat ng Hentil ay maliligtas. So yun po yung bottom line ng verses 10 to 33 ng Romans 9. Ayan. And Paul, ayun, teka, balik natin. Balik mo nga, iho. Ayan. So, dito po, sabi nga, Paul spends a great deal arguing. It is God's choice. Why He selected the remnant. Tingnan natin ito, no? Na kung saan hindi niya tinignan yung man's work at hindi niya tinignan yung man's will. Hindi niya tinignan na nagtayo ka ng religion, hindi niya tinignan na binasa mo yung buong Bible, hindi niya tinignan na gumawa ka ng maraming kabutihan, hindi niya tinignan ng lahat ng ito. Ang sabi rito, yung salitang chosen, ipapaliwanag po natin yan kasi baka mamaya baka akala mo ay hindi yata ako kasama dyan kasi wala naman ako nadinig na ako ay chosen, aalis na lang ako at magpapakasama na lang ako. Teka muna. Ayan, ano po? Tingnan po muna natin, sundan natin mabuti yung sinasabi ni Paul. Sa verse 10 to 10, chapter 10 na. Chapteran nga pala to. Chapter 10, verse 1 to 13 na. Ayan. Once again, Paul reveals yung sobrang hinagpis ng puso niya at sa kanyang panalangin ay he discussed paano ba pinili, how Israel chose to establish their own righteousness through the law. Instead of just believing Jesus from their heart. So, ito yung isang problema eh. Nakatagpo ng relihiyon, tinayo ang relihiyon, pinaniwalaan ng relihiyon, pinaganda ang relihiyon, pinamukha itong kaligtasan. Ang tawag pala doon, establish their own righteousness. Di po ba, no? Buti na lang, hindi na po bawal na magsuot ngayon ng kasuotang ganito. Kasi po, nung araw, bawal ho kaming magsuot ng ganito. Kailangan long sleeve barong, double knit na pantalon, balat po. At kung di naman ay talagang ikaw ay balot ka ng lahat ng kagandahan kasi yun po ang kabanalan. Pero dito po makikita natin, parang katulad din ito ng pinapakita ng mundo, magandang building, magandang pananamit, magandang mga alpombra, upuan at mga altar. Parang yung ba ang kaligtasan? Yung ba ang kabanalan? So, exactly what is happening. And sabi nga, it was not God who failed, sabi rito, instead na simply believing in Jesus, yun lang po eh. Simple lang ang gusto ng Diyos sa Israel. Maniwala ka lang sa puso mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, maniwala ka lang sa puso mo. Ano po? Hindi mo na kailangan pang kung ano-ano ang gawin mo sa mundong ito. Ano po? Ang sabi nga, it was not God who failed to fulfill His. It was Israel. Bakit? Kasi nga po, mas pinili nila yung sariling daan ng kaligtasan na kanilang tinayo ng kanilang paniniwala at mga ninuno kaysa doon sa sinabi mismo ng Diyos na unless a man is born again, he will not see the kingdom of God. Tama po ba? John 3:5. Ano po? Tama. So ngayon, yung pati yun, kino-question na. Di po ba? Teka muna, ito po yung exactly what happened to Israel. Kaya nga yung word na call, dito po sa 10, verse 14 to 21, ayan, na kung saan from the verse 1, chapter 10, verse 1 to 13, lumundag na po tayo sa chapter 10, verse 14 to 21. A series of question ang mababasa po natin doon. Ample proclamation, na pinaliwanag na mabuti ni Paul, pero sa kasamaang palad, hindi pa rin ito naintindihan. Yung mabuting balita, yung tamang katwiran ng pananampalataya kay Kristo, hindi pa rin ito inunawa. Nagpatuloy pa rin sila sa sarili nilang gusto, yung kanilang relihiyon na nagisnan. Naging disobedient pa rin sila at naging obstinate po sila. Tinignan ko yung Brother Earl, yung obstinate. Matigas pala ulo. Stubborn, Yan. So, and, ayan, once again, sabi rito,
Dahil dito, hindi Diyos ang nagkulang. Hindi siya sumira sa usapan. Hindi siya yung Diyos na hindi tumutupad sa pangako. Ang hindi sumusunod at tumutupad ay ang Israel. Sinabi ko na sa inyo, ito ang kaligtasan, ito ang paraan. Ayaw namang paniwalaan. Nagtuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang sakramento, sa kanilang mga katekismo at doktrina, at sa kanilang mga nakagisdang mga paniniwala at mga seremonyas para baka sakali maligtas. Tama po? Kaya nga, yun nga po, kasi dati rin naman akong seminarista noon. Gustong-gusto kasi ng mga lahi namin, magpari daw ako. Hindi naman ako naging pari. Ako naman ay naging pastor. But anyway, of course, I learned a lot when I was there in the seminary. At of course, nakita ko po yung katotohanan. Siyempre, ang laging tanong, saan po ba mapupunta ang aking tatang na namatay? Magpadasal ka lang. Nagpadasal na po, mag-abuloy ka. Nag-abuloy na po ako, basta magpadasal ka na magpadasal at mag-abuloy ka ng mag-abuloy, baka sakali. Ayan, ano po. Walang diretsahang sagot. Ang liwanag naman ng salita ng Diyos, di ba? 1 John 5:11 and 12, this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. Tama? He who does not have the Son of God does not have life. Napakasimple lang naman. Ang kinaroroonan ni Kristo, may buhay na walang hanggan. Yung wala, di wala. Yun po yung sinasabi dito po ni Paul na ulit-ulit, paliwanag ng paliwanag po sa. Kaya nga po, sabi rito, just like in chapter 9, verse 6, ito po ay nagpatuloy sa chapter 11, verse 1 to 10, na dinepensahan ni Paul ang posisyon ng Diyos sa kabila ng katigasan ng ulo, sa kabila ng pagtatayo ng sarili nilang paraan ng kaligtasan, hindi pa rin sila gini-give up ng ating Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal pa rin sila ng Diyos. Kaya nga, He graciously chose a remnant among Israel who does not reject His offer. So, nandun yung grace. Nandun yung ikaw na naniwala ay napabilang sa pinili, yun po yung mamaya ipapaliwanag pa natin ng husto, na kung saan in chapter 11 na po, ayan, medyo bumibilis-bilis na tayo, verse 11 to 36, nag-shift na po dito si Paul, na sinabi niya yung kanilang rejection, yung kanilang disobedient and pagiging obstinate o katigasan ng ulo, hindi naman yan pangmatagalan o forever. Pero habang matigas ang ulo at hindi naniniwala, ay nagkaroon, nakasingit po ang hentil. Napabaling ang tingin ng Diyos sa hentil. Ito, iinggitin ko kayo. Ayan. Ililigtas ko sila. Sila na hindi nakakaunawa. Sila na walang alam tungkol sa mga lahi ninyo. Pakikita ko sa inyo na sila pa ang maliligtas. During that time, na habang matigas ang ulo at hindi sumusunod, ito po ang pinakita ng Panginoon sa Israel. Pero darating din po, sabi nga, pag bilang na, o dumating na sa hustong bilang, yung pong tinatawag na the fullness of the Gentile, mababasa po nyo yan sa 11:11 to 36. Pag husto na ang bilang ng mga hentil na naligtas, saka pa lang sila maliligtas. At according sa ating pong time frame ng prophecy, ito po ay bago dumating ang Antichrist o yung tinatawag po natin na end of the world o yung pong tribulation. Ano po? May hangganan po ang gospel. Ibig sabihin, yung pagbabalita ay may katapusan. Kaya habang bukas pa ang pinto, kapatid, maniwala ka na, tanggapin mo na si Jesus. Bago pa maging huli ang lahat, baka isang araw, ang haharapin mo na, si Antikristo na po. Ano po, kasi nararamdaman na po natin parang palapit ng palapit. Kasi naggegera-gera, no? Napabalitaan niyo ba yun? Ano? Yung mga gera-gera. Saka na natin pag-uusapan yon. Ayan. So the main idea now for the Romans chapter 9 to Romans chapter 11 verse 36 is that salvation through faith in Christ, which rules out salvation through Israel's birth, does not mean that God has rejected the nation of Israel and broke His promise to them. So ito po'y diniin ni Paul, wala nang ibang kaligtasan maliban sa pananampalataya kay Kristo. Hindi ipinanganak ang Israel, pero hindi naman ito pag-reject at pagsira sa usapan ng Diyos at ng Israel. Kasi binigay naman ang paraan ng kaligtasan.
Kaya naman, bakit nga ba hindi pa rin nire-reject ng Diyos ang nation of Israel? Bakit ba sinasabing hindi naman niya sinira ang kanyang pangako tungkol sa usapang kaligtasan? Sa chapter 9, verse 1 to 5, tignan po natin ito. Because of His great concern. Of course, tinawag niya po ang Israel. Tinawag niya po si Jacob. Sinubaybayan niya po ang buhay ng mga pillars o yung mga forefathers ng Israel. So, nandun po yung kalungkutan na bakit ang tigas ng ulo nyo? Bakit ayaw nyong iwan ang nakaraan, ang mga turo nung panahon? Bakit ito ngayon, si Kristo, anak ko na to, dumating na, sinabi na siya na ang kaligtasan? Bakit ayaw nyong makinig? So talagang ito po yung isang great concern ng ating Panginoon. And chapter 9, verse 6 to 9, ulit, hindi po ibinigay ang kaligtasan, sa Israel in the flesh. Hindi rin po kay Abraham's children in the flesh, but the children of the promise, na ang ibig lamang pong sabihin nito na pinangako si Kristo. He is the promised Messiah, the promised Savior, the promised Redeemer. Siya yung pinangakong kordero ng Diyos na ipapako sa krus na mag-aalis ng lahat ng kasalanan. Sinabi naman na sa pamamagitan lamang tayo ni Kristo maaaring maligtas at sa pamamagitan lamang ng pangakong yan tayo magiging mapahalo o mapakabit bilang mga anak ni Abraham. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po? Mamaya na tayo kakain katapos. Ayan. So makikita natin dito. Okay. Sa chapter 9, verse 10 to 33, yan. Iho. Talagang nagpapalya-palya na to. Nagpaparamdam na to, no? Okay. So because God's promise, ayan, na kung saan may sinasabi sa rito, but only to a few. He has chosen and called from among Israel and the Gentiles. So ano po ba ito? Meron po ba dito nangyayaring pilian? Ikaw cute ka, ligtas ka. Ikaw medyo, hindi ko type yung itsura mo, hindi ka ligtas. Ganun po ba ang pilian? Hindi ho. Okay. So dito po, kasi mapapansin natin, si Ismael, hindi po siya ang pinili. Ano po? Hindi ang pinili po mula po kay Isaac, pinili po sa Isaac, pinili po si Jacob, nireject po si Ismael, nireject po si Esau, nireject po si Pharaoh. And alam natin din na bago pa man isilang si Jacob, napili na siya. No? Actually, napili in a sense na alam niyang paniniwalaan siya ni Jacob. That is the only thing. Hindi ka pinapanganak pa, pero alam ng Diyos, paniniwalaan mo siya. And so that's the context of you are chosen. Because He knows you're gonna believe the gospel, the scripture, the words of the message of salvation. So kaya, ito mga taong ito na na-reject, actually, because they don't wanna believe. Ayaw nilang maniwala. Hindi totoo ang puso nila. And only God knows. Kaya pagdating natin sa langit, di magtanong tayo ng marami pang mga tanong. So the implication here is clear. Yan. Again, hindi po dahil ikaw ay pinanganak na Israelita, talagang makulit ang usapan dito. Kundi ang totoong Israelita ay mga taong pinili ng Diyos. Napili, not because pumikit ng mata ang Diyos at nagturong ganon or because nagustuhan niya itsura mo, hindi. Kundi nung pinangangaral ang salita, naniwala ka. At nung maniwala ka, ikaw ay napabilang sa pinili. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Naniniwala ka ba kay Jesus? Tinanggap mo ba siya as your Lord and Savior? Kung ganon, ikaw din ay pinili. You are chosen. Amen? And praise the Lord. You are chosen. You are loved. You are saved. You are loved by our Lord. So kaya nga, later sa verse 24 na po ng Romans chapter 10, ayan. Okay. So lumalabas dito na yung pagpili sa atin is also our own doing. If we pursue righteousness on the basis of faith in Christ, we are true Israel, whom God has called
and who will inherit God's word and promises na ngayon ay napapasa atin na. Pinagpapala ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, pinagtatagumpay ka ng Diyos, nililigtas ka ng Diyos, pinapakinggan ang panalangin mo, pag napapahama ka na, pinapapunta niya ang anghel niya para iligtas ka. Ikaw ay napili at ginawang anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. And so, in chapter 10, verse 1 to 13, ayan, bakit nga ba hindi masasabing na-reject at sumira sa usapan ng Diyos? Kasi nga sabi rito, because God brought salvation so near to the Israelites in the heart, in their heart and mouth, pero bigo pa rin. At sabi rito, but they rejected, at ang gusto pa rin nilang paraan ng kaligtasan ang nasunod. Ayan. Bibig? No, wala. Balik ka dyan. Ayan, no? Sabi dito, malapit na sa bibig mo. Ayan, lumipat na siya mag-isa, but okay na rin, sige. So, malapit na sabi dito sa verse 8, but what does it say? The word is near you. It is in your mouth, in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, amen? And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your mouth that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Kinumpisal mo na ba si Jesus as your Lord and Savior? At ang sabi, ang puso, sabi nga rito, doon po nanggagaling ito, yung naniniwala ka, at dahil naniwala ka, pinawalang sala ka. At ikaw na pinawalang sala ay napasama sa pinili ng ating Panginoon. Next verse po natin, ayan, next verse, 11. As the Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame, for there is no difference between Jew and Gentile. Yun po pala ang context nun. The same Lord is Lord of all and richly bless all who call on Him, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Wow. Pambihira, no? Sabi nga, why does Paul have to emphasize that salvation through faith in Christ is really very easy? Napakadali na. Ano po? And this is done to create a contrast. Kasi sila, ano pa po yung sinasabi, to establishing their own righteousness laboriously, magdasal ka ng 5 beses, lumakad ka ng paluhod, magkarga ka ng krus, magpapako ka, magkabisa ka ng mga verses, kabisaduhin mo ang law, at ang bahay mo ay gawin mong mukhang banal, etc., etc. Ang daming mga laws at mga lahat ay parang daw maligtas. Pinahirapan ng sarili. Tapos, ikukumpisal mo lang. Bakit hindi magawa? Bakit hindi maniwala ang Israel? Ikaw ba naniwala ka nung kinumpisal mo si Jesus with your mouth? At yun ang nagsasabing naniniwala ka sa puso mo. Naniniwala ka ba talaga? Baka mamaya, Pastor, dadagdagan ko pa. Gusto ko kasing ipasimento lahat ng kalsada para madagdagan yung aking points kay Jesus. Magpapapogi points ako. Hindi mo kailangan yun. Amen. Exactly, ganito yung ginagawa ng mga Israelita na ayaw maniwala, matigas ang ulo, hindi sumusunod. Gusto nilang maghirap, pahirapan ng sarili. Di ba, no? Nakita niyo ba yung mga ganun? Magmamahal na araw na naman. Ay, magpapasko pa lang pala. Pinapalo ang sarili, lumalakad ng paluhod, nakikipagbunuan doon sa tali na mahaba dyan sa Quiapo. So, para eto pala, napakasimple lang. Kaya nga sabi rito sa next verse po natin, sa chapter 10, verse 14 to 21, because God stretched out His hand all day long. Ano po? Sending them preachers so they can hear and know the good news, but tigas ulo pa rin talaga. Kaya pala sa verse 14, ang sabi niya po rito sa verse 14, how then can they call on one they have not believed in? How can they believe in the one of whom they have not heard? How they can hear without someone preaching to them? Panay how ito. How can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Kaya pala sabi ng Diyos, ang ganda ng paa na yan kasi pinadala ng Diyos yan sa'yo.
Ni-raise up niya yan, pinaaral niya ng salita ng Diyos, binless niya yan, in-anoint niya yan, sinanay niya yan, para malaman niya paano isi-share, sasabihin sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita ang tungkol sa pag-ibig, ang tungkol sa kaligtasan na galing po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po yung napakahalaga ding maalala po natin lagi. Kaya lang, ito nga, pero itong mga Israelita na to, talagang hindi po nila ito inintindi. Ano po? Sa verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. And sabi dito, but I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the world, and their words to the end of the world. Bakit hindi naintindihan? No, sabi dito, ilalahatin na natin, bakit hindi pa rin naniwala? Bakit hindi pa rin all day long na ang Panginoon? Kaya nga, lahat tayo, imagine, nagsishare ba tayo ng Word of God? Nagsishare ka ba ng gospel? Wala na pong maikakatwiran pa ang mundo. Wala na maikakatwiran pa ang hentil. Kung hindi sila maliligtas, samantalang ikay nangaral, nagbahagi ka ng gospel, kaya po yun ang mandate sa atin, the Great Commission, para na sa ganon, lahat ng tao maramdaman nila, they are being reached out by the love of our God. At tayo po ang kanyang kamay, tayo po ang kanyang bibig, tayo po ang kanyang ginagamit para maunawaan. Kailangan nilang maniwala kay Kristo as Lord and Savior. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Kaya lang, again, yun, hindi talaga sumunod. At once again, hindi naman nila pwedeng sisihin ang Diyos na hindi tumutupad sa usapan. Kaya nga sa chapter 11, verse 1 to 10, ayan, ilabas na natin lahat. Okay, darating naman ang panahon na maliligtas pa rin sila, pero yun nga lang, mauuna muna tayo dahil marami pong ayaw maniwala. Pero salamat sa Diyos, dadami pa ang maniniwala dahil lahat tayo ay hahayo bilang tugon sa pag-ibig ng Diyos sa mga taong kailangan makatinig ng Kanyang salita. Amen. In chapter 11, verse 15, ito po yung mga prophetic overtones about the coming of the Lord Jesus Christ na kung saan ito po yung panahon na kung saan pinapakita ng Diyos na ang kanyang pagdating ay nalalapit na po. No? So, and then, sa 11:29, ayan. Ito naman po ay, ano ba ang kahulugan nito ng gifts and calling are irrevocable? Kasi nga po, yung pong binigay ng Diyos na gift sa Israel, yung tawag sa kanila para sila ay maging anak ng Diyos, hindi po naman na irrevocable po siya. May panahon lang, pero babalikan sila ng Diyos. Tayo sa ngayon ay nasa atin ngayon ang bola. But isang araw, wala na sa atin ang bola, diretso na niyang babalikan ng Israel. Para sila naman ang magkaroon ng pagkakaya lang nga po, yung konteksto po noon, nasa huling araw na po yun, nasa tribulation period na po yun. Medyo mabigat na po ang usapan doon. Pugutan na po ng ulo doon. Sino ho bang gustong doon na maborn na ganyan? Gusto ko yung pupugutan ako ng ulo. Ganyan. Pwede naman. Kung ayaw mong maniwala, edi siguro pagdating mo doon, maniniwala ka na. So, tingnan natin lang yung summary. Bibilis na lang natin yung summary, ano? Ayan. Summary. Ayan. Lagi na akong pumapayat ngayon, eh. Anyway, summary po ng magmula chapter 1 hanggang chapter 11, haba nito, no? Na kung saan diniin ni Paul ang kahalagahan ni Kristo by faith, sa Kanya lamang para tayo po ay maligtas. At dito po sa section na ito ng chapter 1 verse 18 to chapter 3 verse 21 ay sinabi po niya na since all men, whether Jews or Greeks, failed to attain righteousness from before God, He now reveals the only way to attain righteousness before Him is faith in Jesus Christ. So diin po, no? Ulit-ulit. Kabisada na natin to paglabas natin. And in the second section ng chapter 4, verse 1 to 25 naman, pinapakita dito yung importansya ng gospel na siyang magiging dahilan para tayo po ay maging matuwid ay nangyari na rin po kay Abraham. Sabi po rito sa
Romans 4:1-25, even Abraham long ago was blessed by God with righteousness through faith and not works. Kasi naniwala siya sa Diyos eh. Sumunod siya sa Diyos. And in the same way, we and all the uncircumcised who follow Abraham's faith, yung naniniwala sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nabubuhay para sa Diyos, will be credited with righteousness. So, in the third section ng chapter 5, verse 1-21, dito natin makikita yung spiritual blessings na sabi sa Romans 5:1-21, being made righteous through faith in Jesus Christ result into great spiritual blessings. Spiritually speaking, you have the angels of the Lord watching over your lives. Amen. Tuwing ako po ay magdadrive, I of course acknowledge the Holy Spirit, take control of my being, my heart, my thoughts, my intention, my mouth, the words that will come out of my mouth. Acknowledging, thank you for the holy warring angels, charge over me, to take care of me, to watch over my life. Wherever I go, I am protected away from all dangers, accidents, and harms, pati damage. Ayan, sinama ko na. Ano po? So, ito po ay spiritual blessing. Na ikaw ay makakatulog ng mahimbing, alam mong pupunta ka sa buhay na walang hanggan, alam mong kaibigan mo ang Diyos, alam mong matatawagan mo siya, alam mong siya ay walang paghahatol na sa iyo. There is peace in your heart already. Spiritual blessing, may advantage ka na in the spiritual realms, wala nang hahadlang kasi nakadugtong ka na sa heavenly realms. Ano po? And yung pong susunod na ating pag-uusapan, na nasabi ko pong susunod na series, yung Unstoppable Blessing, may kaugnayan po dito yon, pero pagbabalik na po ninyo. Ayan, ano po. And then, next po, in order to establish further the importance of this gospel, yun nga po, sa pinag-usapan natin sa chapter 6, ano po, chapter 6, verse 1-8 hanggang, chapter 6 hanggang chapter 8, ayan, na kung saan dito po ay tinuwid na po ni Paul yung misconceptions. And sabi niya, sa Romans 6, chapter 6 hanggang chapter 8, we who have been made righteous through faith in Christ should not continue to sin, but should continue in righteousness. Amen? You've been made righteous, you've been forgiven, you've been grafted to be one of Abraham's children. Magpapatuloy ka pa sa kasalanan? Hello? You've been clothed with His own righteousness, you're covered with the blood. Magpapatuloy pa sa kasalanan? Eh, ginawa ka ng matuwid. Hindi ba dapat magpatuloy ka na sa katwiran? Tama? Hindi ka pa ba napapagod sa kasalanan? Wala namang ginawang mabuti sa iyo yan, di ba? Pero pag lumakad ka na sa kung sino ka talaga, anak ka ng Diyos, ikaw ay balot ng katwiran ng Diyos, nasa iyo lahat ng armada ng Panginoon, bakit naman hindi? You are making to your own disadvantage pag hindi mo ito ginawa. Amen. Baka galit ka na talaga sa kaluluwa mo. Gusto mo maluto yan ng walang katapusang pagluluto sa impyerno. So, sumunod na po tayo. That is the appeal in Romans chapter 6 verse hanggang chapter 8 po. Ano? And then, sa sumunod po nga, na kung saan diniin ni Paul yung pagtutuwid ng mga maling kaisipan tungkol sa kaligtasan. That salvation through faith in Christ, na ni-rule out ang salvation ng Israelite birth, na hindi naman nangangahulugan na na-reject na sila ng Diyos at ang kanilang bansa, at hindi rin nangangahulugan na sumira ang Diyos sa usapan sa Romans 9, verse 1-11. At ito na po, lulundag na po ako sa chapter 12. Praise the Lord, chapter 12 na. Pumipiano na si brother. Pastor yan eh. Galing magpiano, galing kumanta, galing sumayaw. Mapalad ang mapapangasawa ng batang ito. Ayan. Okay, saan na ba ako? Ayan. Okay, so nasan ba ako? Ito. Ito na po yung summary ng chapter 12. In view of, by the way, it's a summary of chapter 12, 13, 14, 15. Tatlong chapter po ito. Doon po nakapaloob yung mensaheng ito. Ito po yung context niya. Ano po? In view of God's mercy that made us righteous through faith in Christ, we must present our bodies to do good and to love one another.
So, 12, 13, 14, 15, ito ang mensahe. Ito ang konteksto. Kaya kung titingnan natin, himayin natin ng konti, may oras pa naman tayo. Sa verse 1 to 3 ng chapter 12, ang sabi, present your bodies as a living sacrifice to do God's will. Ibig sabihin, whenever you do God's will, you are presenting your bodies as a living sacrifice. Ibig sabihin, it becomes your spiritual service to God. And then, verse 4 to 8, present your bodies by using your unique gifts to function in the body. At huwag ka namang magmalaki na ikaw ay napakagaling naman. Di po ba? So, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Galing sa Diyos lahat ng galing mo. Pwede niyang kunin yan anytime. Ano po? Huwag mo namang hayaang kunin yan sa iyo. Paggamit ka na kay Lord, ano bang talento mo? Baka naman, pwede ka namang mag-apply sa church. Pwede ka mag-volunteer sa church. Pwede mong i-offer yung talent mo. Paggamit mo ito para marami pang makapakinig ng salita ng Diyos. Marami pang maligtas. Marami pang maging mensahero ng ating Panginoon. Pwede po ba yun? And when you do that, it is presenting your bodies as a living sacrifice, as your worship unto God. Present your bodies to love and do good to one another and all men. So when yung pagka pala mahal mo, tingnan mo yung katabi mo, mahalin mo yan. Huwag mong sasaktan. At kung uutangan mo, bayaran mo naman. Kung hindi mo naman kaya, hingin mo na lang sa kanya. Pwedeng balato na. Ayan ang liwanag eh. So when it is an act of worship, when you do good to your brother and to your sister, it is an act of worship. When you love your brothers and sister, it is an act of worship. Not only to one another, but to all men, it is an act of worship when you show your kindness and generosity and your understanding and consideration to others. It is an act of worship. Chapter 13, 1 to 7, present your bodies by submitting to governing authorities in doing good and avoiding evil. Ito po yung civil government. Sumunod ka naman, kuya, ate. Huwag ka naman pumarada sa mga bawal. Yung tax mo, hello. Hindi, kasi pinambibili lang ng Hermes bag tsaka ng mga milyones na mga relo eh. Basta sumunod ka kasi sabi ng Diyos, bahala na sa sayo. Amen? May araw din ng lahat ng yon sa Kanya. Huwag mo nang papilan yon. Papel lang, Lord, yung manghatol at i-deal sila, no? And so, susunod tayo sa traffic. Lord, sorry, may mga time na hindi kami nakakasunod. Di ba? Susunod tayo sa inuutos ng batas. Susunod tayo sa mga policies, ano po? Present your bodies to love your neighbor and to behave properly. Pati kapitbahay, Pagka daw maganda ang pakikitungo mo, it is an act of worship. Pag sumusunod sa gobyerno, it is an act of worship. Ito po madaling gawin sa ngayon, pero nung panahon nila mahirap kasi persecuted sila ng government. And chapter 14, yun na. Present your bodies by not despising the weak brother or not judging the strong in relation to food issues and observance. Pagkain po pinag-uusapan dito, may kumakain kasi dito ng dinuguan. Nai-stumble yung isang kapatid, ba't kumakain ka ng dinuguan? Walang puto. Dapat may puto. So alam niyo, kung natitisod, huwag ka na lang daw kumain. Hindi dahil nagkakasala ka, kasi siya ang magkakasala kasi hinahatulan ka niya. Para sa kanya yon, hindi para sa'yo. Sa bahay mo na lang kainin. Pwede mo kami imbitahin kung gusto mo. Ayan. 15, verse 7 to 13, ayan, present your bodies by accepting the Gentiles. Actually, tayo Gentiles, so ito'y para sa Hudyo, pero ibig sabihin, accept natin lahat ng mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoon. Finally, ayan na. I appeal to you for help in preaching the gospel of righteousness through faith in Christ. Sana po, itong gagawin natin sa Lancaster, tulong-tulong po tayo. Amen. At siyempre, mababakante yung ibang upuan. Tulong-tulong din tayong mapuno uli ng tao, ng kaluluwa yung upuan na yan. Amen. It is an appeal. Hindi po ito isang bagay na para bang kung
gusto mo, ayaw mo. Pero it is an appeal. Bakit? Kasi nga po, alam naman natin saan nanggagaling si Paul. Kawawa ang kaluluwa pag wala siyang kaligtasan. So it is an appeal. Kaya nga kung susundan natin ng sections pa na si Paul ay nagbigay na po siya ng final greeting or closing greeting niya sa chapter 16 verse 1 to 2. Kasi closing greeting na po lahat yun eh. And then sa verse chapter 15 to 16 na ito na nga po sa kanyang pagsasara, nag-appeal na po siya sa ating lahat. Maaasahan po ba tayo ng ating Panginoon sa appeal na ito? Maaasahan po ba tayo to share the love of God, to share His forgiveness, to share the good news of salvation, to share Christ, para ang mga tao po naman ay makapakadinig at magkaroon sila ng pagkakataon na sila man din ay maging anak ng Diyos. Amen po ba? Sa ating pong conclusion, we are blessed because we who are once condemned, now through His Son, the Lord Jesus Christ, we have been chosen, saved, and loved. Just like the Apostle Paul, his main point on the whole book of Romans is to share the blessing, the gospel, the blessing of salvation. Like Abraham, when he was blessed by the Lord, the seed of blessing will pass through him. He was blessed to be a blessing. And share the blessing, the gospel of salvation. Palawagan po ito ni Paul. And brothers and sisters, you cannot stop the blessing of God. And hindi lang po tayo gustong pagpalain ng Diyos spiritually, gusto ka rin niyang payamanin. Okay ba yon? Gusto ka rin niyang pasaganain, gusto ka niyang iligtas, ayaw ka niyang mamulubi, ayaw ka niyang nanghihingi, ayaw ka niyang naghihirap. Gusto ka rin ng Diyos na pagpalain, payamanin, pasaganain. Amen po ba yon? At ito po ang katotohanan na salita ng Diyos. This is what we call in the Bible the unstoppable blessing. Why? Because you are a child of God. Sapagkat ang dyablo, ang gusto niya, sige, palakpakan natin ng Diyos. Ang gusto kasi ng dyablo, maghirap ka. Wala kang panggastos. Yung mapahiya ka, yung masaktan ka, yung ikaw ay maghinagpis. Hindi yung gusto ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, pasaganain ka, pagpalain ka. Pero ayusin mo naman ang relasyon mo sa Kanya. Amen? That is the key, the Word of God. Tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior. Sinishare mo yung blessing of salvation to others. Then I tell you, the blessing will become unstoppable sa iyong buhay. Brothers and sisters, you are blessed to be a blessing. Tumayo po tayong lahat. For we are blessed once again, for we're going to bring back the worship that the Lord deserves for the day. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. I'm blessed, come on. Blessed to be a blessing. I'm blessed. Come on, declare it. Living in the overflow. I'm blessed. Can you declare it? Blessed to be a blessing. I'm blessed. Living in the. Come on, declare it. I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed. Samahan mo ng konting index sa Panginoon. Come on. I'm blessed. Blessed. Come and rejoice in the name of the Lord. I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed. Wave your hands, come on. Hallelujah, come on. I'm blessed. Once again, we declare it. Hallelujah. I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed. Living in the overflow. Living in the overflow. Living in the overflow. Let's go. Whoa, whoa. I'm living in
And the blessing that God wants you to enjoy, wants you to receive, is unstoppable blessing, spiritually and physically. Receive your blessing now, brothers and sisters. Receive your blessing now. Ipamuhay mo ito, hakbangan mo ito, lakaran mo ito, kapatid. It will just manifest. It will just manifest. Definitely, the supernatural will happen. Definitely, the miracle will happen. You be a servant of the Lord, a messenger of the good news. Maraming tao ma-born again dahil sa iyo. At ikaw ay isang maging patotoo ng pagpapala ng Diyos. Panginoon, ingatan mo yung mga anak sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Huwag naming malimutan. We have all the right, oh God, to be blessed, to be favored, to be prospered, oh God. Because we are your people and we are your children and you love us so much. You have saved us and you have chosen us to be yours. At kaya naman, Panginoon, bilang bahagi ng aming pag-confess and proclamation of your blessing sa aming pagbibigay ngayon ng aming ikapo, Lord, naniniwala kami. Ito ay pagtatanim at babalik ito ng siksik, liglig na guumapaw at magamit ang lahat ng blessing na makahayo po kami. Makahayo po ang church, makahayo po ang iyong mga anak to win more souls for the Lord Jesus Christ. At humayo at maraming maligtas, maraming maihango sa sakit, sa kahirapan, at maraming maihango sa anumang mga ginagawa ng kaaway sa buhay ng mga tao. At sila hindi lamang mapagpala spiritually, pagpapalain mo rin sila, Panginoon, financially, materially, physically. Salamat sa blessing. Yes, Lord, we are blessed to be a blessing in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. God bless you all. Amen and amen. And hope to see you all next Sunday. And by the way, we are all invited to our 13th anniversary of Church of God Himas. And syempre, pwede kayo mag-invite ng mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, kapamilya, mga kapuso. Lahat pwede. You can join us here sa ating 13th anniversary. Of course, meron po tayong t-shirt na pwede nyo i-avail, 320 pesos. Ang ating Unstoppable shirt, you can avail it outside. At syempre, meron din pong camera dyan sa labas. You can take picture with your family. Come on. Thank you, everyone. God bless. Hey. God bless everyone by the grace and mercy of the Lord. Enjoy and celebrate for today. Hey. Again, we have Unstoppable shirt po sa labas. All sizes meron po tayo. Pwede po tayo mag-avail dyan sa may labas, sa may lobby. Walk on the water, I've been put into the blazing fire. You are my guiding light.